ang totoong dahilan ng destabilisasyon sa Pilipinas. Sila at ang kanilang kahandaang atakihin ang bawat isa at gamitin ang mamamayan upang magkamal ng kapangyarihan at manatili sa kapangyarihan. Tawagin na natin silang political dynasties. May mga dynasties na tinatawag nating thin, payat. Payat sapagkat sunod-sunod or succession. Halimbawa, mayor ngayon ang ama. Sa sunod na eleksyon, ang anak naman. Payat na dynasty. Pero mas marami ang fat dynasty. Matabang dinastiya sapagkat sabay-sabay. Halimbawa, ang kapatid tumatakbong mayor. Ang isang kapatid tumatakbong kongresista. At ang isang pinsan ay kongresista sa ibang lugar. Pero may mga dinastiya na higit pa sa mataba. Ano ang tawag natin sa dinastiya na ang isang anak ay vice presidente ng Pilipinas? Ang kanyang ama na dating pangulo ay tumatakbong mayor. Ang bunsong anak tumatakbong vice-mayor. Ang panganay na anak tumatakbong kongresista muli. At ang kanyang asawa ay miyembro ngayon ng Sanggunian sapagkat ABC President, Barangay Captain. At si kongresista may dalawang anak. Ang isang lalaki tumatakbong kongresista sa isang distrito at ang isa tumatakbong konsehal. Suma total, 7. Hindi na po fat dynasty ang tawag sa mga yan. Ang tawag po sa kanila, obese dynasties. Damuhalang mga dinastiya. Kilala po ba ninyo ang dinastiya na yan? Sino po sila? Meron pa pong isang angkan. Ang isang anak pangulo ng Pilipinas. Meron siyang anak na kongresista. Ang kanyang kapatid, senador, na may anak ding gobernador. Ang kanilang pinsan ay Speaker of the House. At ang kanyang asawa ay party list representative. At meron silang isang pinsan na mayor ng sasyudad. Ano po ang tawag sa kanila? Ito, victimless problem. Naririnig po kasi natin, okay lang yung political dynasties kasi hindi naman siya krimen. Wala namang nasasaktan. Mali. Sino ang nasasaktan? Tayo. Bakit po tayo? Una, tayo ay natrap sa isang toxic na relasyon. Kunyari, minamahal, kinakalinga, kayo ay pinaglilingkuran ng mga political dynasties. Pero sa totoo lang, dinadahas, tinatakot, minamanipulate nila tayo. Pinapapila nila tayo ng matagal para magbigyan daw tayo ng ayuda out of the goodness of their hearts. Pero isa sa sariling mantika, sapagkat kanino galing ang ayuda na yan? Sa sarili natin pera. At tayo ay biktima sapagkat nawalan tayo ng karapatan at dangal. Bakit? Sinanla natin ang ating boto at katapatan para lang sa pangako na pagkaroon ng peace and order at para hindi tayo matukhang. So, aking mong gustong sabihin, panahon na po para ipasa ang anti-dynasty law